Sabihin na ng teacher namin doon. Sabi ko, sir, ba't ganon? Kasi yan din po ang turo ng papa ko. Sabi ni Sir Sabihin ganito, alam mo, Ray, pag abot it panahon, ang saging sa dihang manaha na magtitikalutaw it iyasaha. Malutaw ko dito niya. Now, kung imo siyang gintanomhin hamabaw, muabot ang hangin, ug may bagyo, ang saging dali lang mapukan. Dali lang matumba. Nga naman, hamabaw lang ang imong pagkatanom. Pero kung imo siyang gitanom sa insaktong nga kahalarom, ang iyang saha, halarom liwat ug dulot. Kaya mga kapatid, ang mangyayari po niyan mga kapatid, pag tumapat po yung bagyo, tumama po yung hangin, at pag bagyo mga kapatid, pwedeng mabali yung saging pero hindi mabubuwad yung puno. Pag nabali yun, pwede mo lang putulin, tapos anytime pwede naman siyang tumubo uli. Ganun po yun. Ganon din po mga kapatid sa ating pananampalataya sa Panginoon. It's good to be rooted. Amen. But if our roots mga kapatid is not in Christ, it is useless. Yeah. Amen? Yeah. It's good to be rooted. But the best if we are rooted and grounded in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ibig sabihin, hindi lang po ta nangugat, waray lang kita manggamot mga kabugtuan, kundili ang atong gamot, tumuhog ko ng ilarumhan katunaan. Kumbaga mga kabugtuan, ato ko ng ilarumhan tuna. Nga naman, kay bisan ano nga bagyo, ano nga problema, ano nga discouragement, ano nga trials it maabot it atong kinabuhi, iksoon, sumatan ko ikaw, diri ka gud basta-basta mapupukan. Because you know, mga kapatid, that you are rooted and grounded in the Lord Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, binasa ko po yung Matthew chapter 7 verse number 24 kasi as an illustration mga kapatid, ito po ay illustration po at sinabi mismo ni Kristo, tinuro din po ni Kristo Jesus about, it's talking about the wise and the foolish builders. Alam niyo mga kapatid, if our faith, exon, was founded upon the rock, upon a rock, and that rock is the Lord Jesus Christ. That rock is the Word of God. That rock, mga kapatid, is the truth. Amen? The truth, I will tell you mga kabugtuhan, kahit ano pong bagyo ang tumama sa atin, kahit kaya nga sabi ni Kristo Jesus, therefore whosoever heareth the saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Amen? Alam niyo mga kapatid, napakahirap itayo ang bahay kung alam mo ang tatayuan mo bato. I remember when tinulungan namin after tumama yung bagyo sa Bohol at saka sa Southern Leyte. Ano ba yung isang malakas na bagyo? Ha? Si Udit? Si Udit. Kasi, nung naglinog sa Bohol, I was there. Umuwi ako after 2 weeks. Tumama ang Yolanda dito. Nung umuwi ako balik sa Bohol, tumama naman si Udit. Sabi ng aking kapatid, Kuya, kada uli ni mo, katalagman imong dala. Oh, ano ka ba nga kada uli ni mo, amo man ini. So, it was happened, we visited missionary Roy Toxtero mga kapatid. God touched my heart and I was really burdened to help them mga kabugtuan to build their church. So sa pagkaprangkang ng pagka-istorya, ang ICBC Paslana nagamit sa Maasin City po mga kapatid para po mag-build, mag-layout sa ilang simbahan. Biruin mo yung church na aming tinayo sa taas mismo ng bundok. Sa taas mismo. Igsoon, ang tuna, sugad na ito halarom. Kadakmol ituna. After, ay butang na lang nato ko sa kadangkal. After sa kadangkal, puro na bato. Kunya, maarang man lagi ako na malit yung kuog ka ng gloves na Rabbi Rice to protect our hands from the palot and the cobals. But I tell you mga kabugtuan, gising ang among gloves. Nga naman, inipid na nimo sa bato, na-spark! Iko, wa ba ko masayok Ginoo pagbulig ini nga buluhaton? Grabe na mong sakripisyo mga kabugtuan. Unya, waray kurinte. Unya, waray kakasilungan. Tapos pagudlakan bagyo. Grabe ang kapaso. Pertig yung inita unya. Wa kay tubig pwede ikarigo kay ang tubig hakuton pa nimo almost 1 kilometer. Musaka ang motor. Pertig yung sakripisyo namon ba?
We have done our part. We do that for the glory of God. And God, mga kabugtuan, bless that. And until today, the church is standing. That church building, mga kabugtuan, sa grasyas Ginoo. Pero doon ko po na-experience, mga kapatid, ang hirap palang magtayo ng isang foundation, mga kapatid, kung ang foundation, ang lugar na imong ginbubungkal, puro bato. Grabe kung kaulol, mga kabugtuan. Grabe kung itam sakripisyo. Salamat good man lahat Ginoo. Pero sabi ni Kristo Jesus, if the house thou built upon this rock, the rain will come, descended, and the floods came. Kahit may ulan, may baha, kahit may malakas na hangin, mga kapatid, beat upon that house, it fail not because it was founded upon the rock. It speak about our faith, our service. That if our faith, mga kapatid, is founded in the Lord Jesus Christ, kahit po anong bagyo, klase ng lakas ng hangin, klase ng baha na dumating sa atin, problema mga kapatid, sumatan ko ikaw, hindi basta-basta yan mga kapatid, masisira at matutumba because alam mo kung saan ka nakatayo at sino ang tinatayuan mo. Amen. The question this morning, saan ka ba nakatayo? Ano ba ang tinatayuan mo? Are you standing in that rock? Or are you standing in the sun? Because sabi po dito sa verse number 26, the Lord Jesus Christ said this, and everyone that heareth the saying of mine and doeth it not, doeth them not. Narinig mo to, ito sabi ng Panginoon, nung una, pero ginawa mo, sabi niya, para ka isang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Na kahit ba hangin ang dumating, mga kapatid, ulan, mga kapatid, hindi matutumba, hindi magigiba. Pero kung ikaw narinig mo itong katotohanan na to, sabi po ng salita ng Diyos, and do it not, hindi mo ginawa. So you heard it, but you allow it to pass, mga kapatid, sa sarili mo, sa talinga mo, sa puso mo, sa isipan mo. Sabi po ng Panginoon, para ka daw hinusang nga tao nga lurong-lurong, foolish man, which built his house upon the sand. Tinayo mo mga kabugtuan, di da habaras. Di da mga kabugtuan, ituna. Nga diin mga kabugtuan, mahumok na induro. Siring pa, kumbaga sa Binisaya pa mga kabugtuan, ang imong gibutangan sa imong balay, igsoon, barason o tabunokon nga tuna. Dili man kamote ang imong itanom nila, balay man ang imong tukuron. Kaya ang sabi diyan, when the winds blew, so dili good red, blue good. Oo, dili sa pink. Balitaw. Sa panahon daw kuno na dumating ang baha. Tapos dumating ang malakas na hangin. Mga kapatid, and beat that house. Uy ugon, mga kabugtuan. Titistingan. That house will fail because it was not founded upon the rock and it was founded upon the sand. And sabi po ni Kristo Jesus, and great was the fall of it. Amen? Amen. Yan ang mga kabugtuhan, kining atong pagpangalagad. Church, 8 years as a mission, 2 years as organized, 10 years lahat. Hindi nyo yan nagawa dahil magaling kayo. Umabot kita hini, tungod it kaupay o grasyas Ginoo. It is not because kasi sabi ako pastor, ako number 1 supporter at Amon Church. Ako it nabaka kang Pastor Mark. Ako pastor it pinakadakon dahatag it Amon simbahan. Ako pastor it pinakadakon support it mission. Ako pastor it makarit mo kanta it Amon Church. Mga kabutan, lahat pwede mong sabihin. But I will tell you this, without the Lord Jesus Christ, you are nothing. Amen? We are nothing. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, sa book of Colossians, sabi niya, in verse number 6 and 7, chapter 2. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Amen. Amen. Are you saved? Amen. Sabi po dito, so walk ye in Him. May mga bisita po tayo. Taas po ang ating mga bisita. Taas po ang kamay, please. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ating mga bisita, 5, tama po ba? 5. Kasama po sa bata, pang-anim po yun. Ma'am,